first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasintabi po lalo na sa mga kumakain sa mga oras na ito. Umalingasaw ang nabistong operasyon ng isang punerarya kung saan inabutang nakatambak lang ang 10 bangkay. Niwala sa cold storage ang ilan sa mga labing hindi pa naembalsamo mula po Abril, kaya lusaw na sa formalin. Ipinakandado na ang punerarya kung saan din nakatira ang pamilya ng may-ari. Nakatutok si Mark Salazar. Exclusive. Sa videong hawak ng Manila Sanitary Department, makikita ang maliit na opisina ng Body and Light Funeral Services sa Santa Cruz, Maynila. Ang opisina, siya na ring family living area ng may-ari. Ilang di pa lang mula sa kanilang kusina at silid kainan, ang morgue na inabutan pang may nakatambak na bangkay sa isang sulok. Meron ding isang kamamatay lang na nag-iintay maimbalsamo pero wala sa cold storage. Kaninang umaga, pinuntahan ito ng autoridad para ipasara. Punerarya siya pero walang permit, wala kang nakitang permit. Walang permit, walang sanitary permit, wala rin office permit actually. Banta sa kalusugan dahil una-una na-imbalsa mo dun sa lugar po na yon. Dapat po, unang-una, aircon na, dapat po ventilated, naka-tiles po siya ng malinaw, tapos po wala pong amoy, maayos po yung may mga stainless po na istakan ng mga patay ng cadaver kung gagawin po. Yun po talaga yung proper. Saka po, kumbaga, tas may refrigerator. Kinumpiska ng mga otoridad ang 10 bangkay ng Body and Light Funeral para ilipat sa ibang punerarya. Masuka-suka ang mga nagbubuhat ng body bags sa tindi ng amoy. Ito ang health hazard na tinutukoy ng Sanitary Department na tila hindi naman ininda ng may-ari ng Body and Light. Yun po. Opo. Naiintindihan ko po. Opo. Pero wala naman pong hindi po naman abot dito. Diyan lang. 2 sa 10 bangkay ay lusaw na sa formalin dahil Abril pang nakatenga nang wala sa freezer. Gusto namin malaman yung mga pangalan para mapanawagan namin yung pamilya na sa ganun mabigyan namin ng maayos na burol o maayos na libing na kaya sasagutin naman ng City of Manila kung ano man yung kailangan. Kung kailangan natin paburol, bigyan ng casket, bigyan ng paglilibingan, gagawin po namin sa Manila. Ang problema po kasi is yung sa permit lang po. So wala kayong permit kasi? Yung morgue po, lang permit. Yung morgue? Yes po. So, paano pong mangyayari ngayon? Ipapaayos lang po yung mga permit. Paliwanag naman ng punerarya tungkol sa 10 bangkay, walaan nila itong pagkakakilanlan o pamilyang kukuha. Mga mendicants po ng Manila, kunyari po, namatay po sa lansangan, walang family, kami po ang kumukuha. Pwedeng i-apply ng mga punerarya sa DSWD ang unclaimed bodies na ito para sa burial assistance sa ilalim ng Paupers Burial Program. Sabi ng direktor ng Manila North Cemetery, maaaring racket ito ng mga fly-by-night punerarya. Pag nagpunta ka sa amin sa North Cemetery, makikita mo marami kaming ron. May mga nakaparada akong yung karo. Kasi kulang sila ng permit eh. Ang ginagawa namin, para naman hindi maapektuhan yung pamilya, papayagan namin silang pumasok. Okay lang silang pumasok. Pero paglabas nila, pag nalibing na nila, paglabas nila, i-hold namin yung karo nila, hanapan na silang papeles. Pag wala silang nakuha ng papeles, papipirmahin namin sila na voluntary na iniwan nila yung karo nila dahil wala sila lisensya. Itinanggi ng Body and Light na intensyon nilang i-apply ang mga bangkay ng pulubi sa programa ng DSWD. Aayusan at iaataol ang 10 bangkay sa kaihihimlay sa Manila North Cemetery. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At kabilang po ang Pilipinas sa mga nag-issue ng tsunami warning dahil sa paglindol sa Russia. Bagaman binawi na yan ang PHIVOLCS bago mag-alas 5 ng hapon at walang naging pinsala. Sakaling mangyari sa Pilipinas ang ganyang kalakas na lindol sa dagat, gaano katagal naman meron para lumikas bago tumama ang mga tsunami? Nakatutok si Chino Gaston. Kahit naramdaman sa kalupaan ng Russia, nasa dagat talaga ang mismong epicenter ng magnitude 8.8 na lindol na tumama sa Kamchatka Peninsula roon.
Kaya lumikha ng tsunami ang matinding paggalaw sa ilalim ng dagat. Mabilis na binalaan ang mga bansa sa dagat Pasipiko, kabilang ang China, Hawaii, Solomon Islands, Ecuador at Chile. Pati Pilipinas, kahit pa 5,000 kilometro ang layo mula sa Kamchatka, Russia. Hanggang halos 1 metrong alon ng tsunami ang posibleng humampas sa mga baybaying nakaharap sa Pacific Ocean mula Luzon hanggang Mindanao. Doon sa Russia, hindi ko alam, but I'm sure mataas ang tsunami doon. But it travels for more than 6 hours or at least 6 hours. So habang may tinatamaan ng mga islands yan na liit. Kaya inalerto ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. We also inform yung ating mga mangingisda, yung ating mga nagdadayag na kung pwedeng wag po munang pumalaot dahil sa posibleng magiging epekto ng tsunami. Definitely, hanggang nakataas po yan, our DRGs are on standby and kept on coordination with the LGUs, DRRMs, and ating mga coastal barangays. Agad pinalikas ang mga nasa baybayin sa silangang bahagi ng bansa tulad sa Cagayan. Nagsuspinde rin ng klase ang ilang LGU at pinalayo ang mga turista sa mga baybayin sa abiso ng Department of Tourism. Dahil walang naitalang sea level disturbances, mag-aalas 5 ng hapon kanina nang ilift ng PHIVOX ang tsunami warning. Pero ano nga ba ang magiging epekto kung mangyari ang 8.7 magnitude na lindol sa dagat ng Pilipinas? Ayon sa PHIVOX, ang Philippine Trench lang na nasa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao ang pwedeng magdulot ng ganitong kalakas na lindol na mauuwi sa tsunami. Oras na mangyari ito, may 2 hanggang 15 minuto lang para palikasin ang mga nasa baybayin sa silangang bahagi ng bansa bago tumama ang tsunami. In the Philippines po kasi, pag nandito lang nangyari sa bakuran natin o within Philippines, it takes only 2 minutes. Maswerte na po yung mga bayan na may 15 minutes. As early as mga 10 years ago pa, we encourage all the communities, the LGUs, to really develop their tsunami evacuation plans. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Tinawag na mali ng isang dating Supreme Court Justice at ng isa sa mga bumalangkas ng konstitusyon ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Suwestyon ng isa, magpatawag ng oral arguments ang Korte sa pagtalakay sa apela ng Kamara. Nakatutok si Maki Pulido. Kung si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, nagkamali ang Korte Suprema nang sabihin nitong nalabag ang 1-year bar rule sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bagamat may 3 reklamong na unang inihain ng ilang pribadong individual at inendorso ng ilang mambabatas, ang ika-4 na complaint lang daw ang pinagbutohan at inaprubahan ng plenaryo ng Kamara. Naaksyonan na raw ito bago pa nag-adjourn ng Kamara noong February 5, 2025. When the House adjourned. So when the House adjourned, the 4th complaint was already approved by the plenary and it already reached the Senate. So obviously, the 1-year bar rule cannot apply to the 4th complaint. The 4th complaint was filed on time. So it's a very basic error there, and I think it deserves to be reconsidered by the Supreme Court. Sangayon dito ang isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monson. The Supreme Court overreached its powers under Article 8, Section 1. If the Supreme Court made mistakes or were wrong in what they were doing or unfair, unjust, and so on, then the people can go to the Ombudsman. Pagdedesisyonan ng Senado sa August 6 ang susunod nilang hakbang kaugnay ng impeachment complaint. Pero sabi ni Carpio, dapat hintayin muna ng Senado ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. It's not yet final. Normally, you act when it's already final. Because there's a chance, because it's not yet final, there's still a chance it could be reversed or changed because there's a motion for reconsideration. Sana raw, sabi ni Carpio, itama ng Korte Suprema ang desisyon nito. Payo niya, magpatawag ng oral argument bago desisyonan ng motion for reconsideration na ihahain ng Kamara. In very important constitutional cases, always there will be a oral argument because it is in the oral argument where
you can really see the entire picture. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatuto, 24 Oras. Patuloy umunong maninindigan si Vice President Sara Duterte laban sa anyay kasakiman ng mga lider na pababagsakin ng bansa. Sinabi niya yan kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sabi pa ng bise, our country deserves better. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga taga-suporta. Napakalaking tulong nung pagsasalita ng ating mga kababayan at yung kanilang pagdarasal. Napakalaking tulong nun sa akin at sa aming opisina. Iniimbestigahan na ng Justice Department ang sumbong ng ilang kaanak ng missing sa Bungeros na gusto ng ilang nagpakilalang pulis CIDG na kasuhan nila si Dondon Patidongan. Pinadidiin pa siya bilang mastermind sa kaso. Samantala, may mga nakuha ulit na bungo at buto ng tao sa Taal Lake. Nakatutok si Salima Refran. Takang-taka ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sa inilapit umano sa kanila ng mga nagpakilalang pulis CIDG. Gusto umano ng mga pulis na kasuhan nila ang whistleblower na si Dondon Patidongan at idiin bilang mastermind ng pagdukot sa mga nawawala. Tumawag po sa akin si Then sabi niya sa akin, according to dun sa affidavit namin, ang kakasuhan daw na po namin ay isa si Mr. Dondon Patidongan. Sabi ko, bakit niyo po kakasuhan si Sir Dondon? Sa statement pa lang po nila na pabago-bago, tapos ang gusto nila kong palabasin, sila Sir Dondon, yung may kasalanan po talaga sa lahat o sila yung mastermind. Nanindigan ng mga kaanak na hindi sila pipirma sa affidavit kapag kinasuhan si Patidongan. Ang insidenteng ito nakarating na rin kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Isa yan sa mga ulat sa amin na may mga kumikilos na ganyan ang gusto mangyari. Kaya na-relieve na yung Service Director ng CIDG. Matatanda ang hiningi ni Remulla kay PNP Chief Nicolas Torre III na alisin muna sa pwesto ang isang service commander dahil sa issue ng tiwala sa paghawak sa investigasyon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang PNP. Nitong weekend lang ay hepe pa ng CIDG, si Brigadier General Romeo Macapas. Sabi niya sa isang text message, vine-verify pa nila ang impormasyong may mga pulis CIDG na nagpapadiin kay Patidongan sa mga kaanak na mga nawawala. Samantala, matapos ang isang linggong suspension sa diving operations dahil sa masamang panahon, nakakuha ng bungo at iba pang buto ng tao ang Philippine Coast Guard sa Taal Lake kahapon. May kasamang bungo ng tao at mga buto. Nandun yung ngipin eh. May ngipin na kasama. May DNA rin yun eh kasi parang buong buo pa yung nakakabit pa sa skull. So baka doon sa ngipin mismo may DNA pa. Tulad ng mga naunang nakuhang buto, dadaan ang mga ito sa forensic examination at DNA collection at posibleng ikumpara sa dental records. Nakuha ang mga buto sa mga kwadrant ng lawa na itinuro ni Patidongan. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. At marahil hindi lang mahahanap dyan, hindi lang siguro krimen sa sabong, ngunit sabi ko nga, maaaring sa drug war, maaaring ibang krimen na involve ang death squad na to. Sumailalim naman sa dagdag na interviews ng Department of Justice ang bagong saksing magpapalakas umano ng kaso. Posibleng ipasok siya sa Witness Protection Program. Binubuo na namin yung mga affidavit para yung complaint pwede na i-file. Hinog na yung kaso. Sabihin ko sa ating mga kasama na paspasan na kasi nga ang tagal na natin iniintay ito. No? Samantala, ang abogado ng 12 pulis na pinahaharap sa mga kasong administratibo matapos isangkot sa pagkawala ng mga sabungero, humingi muna ng panahong makausap ang mga kliyente bago magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Nagpatuloy ang pamamahagi ng chairmanship ng 41 komite ng Senado. Pinakamarami ang hawak ni Senador Alan Peter Cayetano, habang kay Senador Rodante Marcoleta ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Nakatutok si Mav Gonzalez.
33 sa 41 committees ng Senado ang naipamahagi na ang chairmanship sa mga senador. Pinakamarami ang 4 na pamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano, kabilang ang Committee on Accounts at Justice. Tig-3 naman sina Senador Amy Marcos, Pia Cayetano, Robin Padilla at Bongo. Nakuha naman ng first-time senator na si Senador Rodante Marcoleta ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Si Senador Win Gatchalian ang hahawak sa Committee on Finance na sumisilip sa national budget. Napunta naman kay Senador Camille Villar ang Committee on Environment, habang sa kapatid niya at dating DPWH Secretary Senador Mark Villar ang Committee on Public Works. Kay Senador Raffy Tulfo ang Committee on Migrant Workers at Public Services, habang ang Committee on Social Justice at Games and Amusement napunta sa kapatid niyang si Senador Erwin Tulfo na papaimbestigahan daw ang lumalalang problema sa online gambling. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. Karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. Nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. We can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. Ang mga miyembro na rin ng mayorya na sina Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan nakuha ang Committee on Basic Education at Agriculture. Mananatili naman kay Senador Bato de la Rosa ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kay Senador Jinggoy Estrada ang Committee on National Defense. Committee on Rules si Majority Floor Leader Joel Villanueva. Tinanggap naman ni Minority Senator Ping Lacson ang Committee on Electoral Reforms. Isa-schedule daw niya agad ang pagdinig sa Anti-Political Dynasty Bill na layong ipagbawal tumakbo sa parehong syudad o probinsya ang kaanak ng isang re-electionist incumbent hanggang second degree of consanguinity o affinity. 8 na lang ang natitirang komite. Sa mayorya, si Senador Lito Lapid na lang ang walang committee chairmanship. Si Senate Minority Leader Tito Soto, otomatikong miyembro ng lahat ng komite. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tinukoy na rin ang iba pang senador na mamumuno sa natitirang Senate committees. Nadagdag sa pamumunuan ni Senador Bato de la Rosa ang Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, at kay Senador Mark Villar ang Government Corporations and Public Enterprises. Sa minorya naman, pamumunuan ni Senador Mig Zubiri ang Economic Affairs, Culture and Arts, kay Senadora Loren Legarda at kay Senadora Risa Hontiveros ang Women, Children, Family Relations and Gender Equality. 3 komite na lang ang natitira sa ngayon. Samantala, dineklara namang Deputy Majority Leaders sina Senador J.V. Ejercito at Senador Rodante Marcoleta, habang Deputy Minority Leaders sina Senadora Hontiveros at Senador Zubiri. Matapos ang 3 taong delay dahil sa issue ng right-of-way, aarangkada na rin ang konstruksyon ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway sa Pasig. Hahabulin naman ng Department of Public Works and Highways ang mga nasa likod ng bumagsak na tulay sa Isabela nitong Pebrero. Nakatutok si Joseph Moro. Nitong Pebrero, bumagsak dahil sa bigat ng dumaang truck ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Inihalimbawa ito ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address na mga di dapat tularan ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ginastusan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taon tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, tapos na ang technical investigation nila sa tulay. Ang recommendations namin already is to file actually yung mga civil cases against yung mga what we feel na what we know kana medyo may kulang sa paggagawa, let's say sa contractor o sa designer, and of course yung truck na nakasira.
Ngayong linggo naman sasampahan ng reklamong sibil at kriminal ang driver ng truck. Tuloy naman ang pagbubungkal sa ilang magiging istasyon ng Metro Manila Subway tulad sa North Avenue, Quezon City na nasa 50% na ang nabubutas. Tumagos na mula Valenzuela Station papuntang kasunod nitong Quirino Station ang tunnel boring machine na nagbubutas ng lagusan. Gayon din sa Camp Aguinaldo Station. Ang Ortigas Avenue Station sa Pasig naman na 3 taon ang delayed ang konstruksyon masisimulan na. Naresolba na kasi sa wakas ang problema sa right-of-way ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon. Hopefully within the next few weeks, we will start construction already finally after 3 years since the groundbreaking. Kinumusta nila ni Pasig City Mayor Vico Soto ang isa sa 2 istasyon ng subway sa Pasig kanina. Sa ngayon ay may mga rerouting ng pinaiiral sa bahagi ng Pasig. Madadagdagan pa yan pag itinuloy ang konstruksyon at magtatayo ang DOTR na mga access road. Alam naman natin ang problema sa traffic. The only solution to traffic, the only way to have better mobility is through mass transport. Kaya kami sa LGU, ginagawa namin ng lahat ng pwede namin gawin para makatulong. Kung may delay man, at least hindi sa amin yung delay. Papunta na sa Pasig ang paghuhukay ng tunnel boring machine mula sa Camp Aguinaldo Station. Nasa ilalim na tayo ng White Plains right now. We're expecting the tunnel boring machines to reach Ortigas by 2026, end of 2026. Dahil sa mga right-of-way issues, tulad dito sa Pasig, delayed na ng 5 taon ang Metro Manila Subway Project. Pero susubukan daw ng pamahalaan na makapagpatakbo kahit 2 istasyon mula Valenzuela hanggang Quirino sa 2028. Susubukan namang mapaabot ang biyahe hanggang Ortigas Station sa 2030 o 2031. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maaliwalas na panahon pa rin ang inaasahan sa malaking bahagi ng bansa pero huwag pa rin kakalimutang magdala ng payong. Ayon sa Pag-asa, patuloy po nang umiiral ang habagat lalo na sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Babuyan Islands at Batanes. Epekto rin ng habagat ang nararanasang pabugso-bugsong hangin sa ilang lugar sa Metro Manila, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Maaliwalas na panahon ang inaasahan pero posible pa rin umulan dahil sa localized thunderstorms. Batay sa datos ng Metro Weather, bukas ay posible ang light to moderate rain sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Western Visayas bukas ng umaga. Mababawasan yan pagsapit ng hapon. Sa hapon din posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. May gale warning pa rin nakataas sa Batanes, Babuyan Islands at northern coast of Ilocos Norte. Posible ang malalakas na alon doon kaya delikado pa rin maglayag. Good evening mga kapuso! Malapit nang mag-landing sa kanyang childhood dream si Asia's multimedia star Alden Richards na sinimulan na ang kanyang journey para maging isang piloto. Ang kanyang first day high sa aviation school, ichichika ni Nelson Canlas. Meet Cadet Richard Pocarson Jr., flight school student and aspiring pilot. Ibang-iba ito sa buhay ni Alden Richards bilang isang movie and TV star. At first step daw ito para balikan ang isang halos nakaalpas ng childhood dream. I've always been so curious paano lumilipad ang ganong kalaki at kabigat na sasakyang panghimpapawid. Tapos of course, how it's being navigated sa langit, ganyan, from point A to point B, paano nakakarating, paano nagte-take off. Dito sa flight school induction ceremony ni Alden, ikinuwento ng Asia's multimedia star na after 15 years ng kanyang pag-aartista ay mga personal naman niyang ambisyon ang gusto niyang tuparin. Pero ang pagiging piloto pala ay hindi lang basta ambisyon para kay Alden. Since nagkaroon ako ng isip sa mundo, parang meron akong core objective to fulfill my parents' dreams na hindi nila natupad in their lifetime. And surprisingly, kagaya ng showbiz para sa nanay ko, for me, ito naman, dream ni dad for himself, pero eventually nagustuhan ko na rin. Kanina, sinamahan ng GMA Integrated News si Alden sa kanyang full day at school sa Pampanga. Mula classroom hanggang hangar at runway. Kasama ako ni Alden sa kanyang muling pagsubok sa isang flight simulator.
kung saan ipina-experience sa kanya ang feels ng real-life situations habang nasa isang umaandar na eroplano. Tulad ng turbulence, mula take-off, mid-flight, hanggang landing. There's no turning back na raw para kay Alden, kaya challenge man daw ang kanyang busy schedule. There's no such thing as a busy schedule when you make time and you have time management. Time management is the key. Definitely this year for ground school, and then tuloy-tuloy na to. This will be a 2-year course, and after I graduate, I'm gonna be able to fly a commercial plane. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, dahil po sa patuloy ninyong pagtitiwala, patuloy din ang pag-arangkada ng GMA Network sa unang 6 na buwan ng taong 2025. Nagtala po ang GMA Network ng 2 billion pesos na net income after tax. Mahigit 3 beses yan ang kita sa parehong panahon noong taong 2024. Ang consolidated revenues naman ng network umabot po sa 10.1 billion pesos. Mas mataas sa kaparehas na panahon noong 2024. Tumaas din sa 9.3 billion pesos ang advertising revenue, kung saan malaki ang ambag ng election-related placements. Gayun din ang mas mataas na revenues mula po sa production services at iba pa. Dahil sa matatag na revenue growth, nakapagtala ang GMA ng 3.8 billion pesos na kita o earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization sa pagtapos ng June 2025. 91% increase yan kumpara po sa nakalipas na taon. Ang magandang performance ng GMA Network ay sumasalamin sa patuloy nitong pagdomina sa nationwide ratings batay sa Nielsen TV Audience Measurement at patuloy ng leadership nito sa digital space. Pinag-aaralang palitan ng kumpanyang nagsusupply ng kuryente sa Siquijor dahil sa iba't ibang paglabag ayon sa Energy Department. Posible ring mag-utos ng refund. Nakatutok si Marie Zumali. Sa kanyang State of the Nation address mismo, binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos ang Generation Company at Electric Cooperative na nagsusupply ng kuryente sa Siquijor na nakaranas ng malawakang brownout kamakailan. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Siquijor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR ang pribadong generation company na nagsusupply ng kuryente sa isla. Sabi ng Department of Energy, base sa kanilang investigasyon, marami na raw itong paglabag sa kasunduan. Walang permit yung ibang genset niya. Ang isa is ang non-delivery of what they're supposed to deliver. 9 megawatts ang kailangan na-deliver. Minsan 5 megawatts na na-deliver. Even worse, kasi dati 4 lang yung may sira, ngayon 5 yung may sira. Ang malaking pagkakamali rito ng SIPCOR ay yung tinatawag nating N-1. They should have a reserve generator para kapag magpe-periodic maintenance ang kanilang mga genset, meron tatakbo para pantakip doon sa habang mini-maintain or chine-check up. Wala silang ganon. Dahil dito, sabi ng National Electrification Administration, isinasaalang-alang nila ang pagpapalit ng power providers sa lugar. We will be sending engineers from the University of the Philippines to evaluate the viability of whether or not the plant can still continue to perform the obligations. And if we are not convinced that they can still continue according to the provisions of the contract, and that's the time that the government will step in. Ang problema, sila lang din ang tanging nagsusupply ng kuryente sa lugar. Regulations needs to be stricter also, kaya nire-review namin. Pero nag-iisa lang kasi yan dyan eh. Wala nang ibang choice ang taga Siquijor, kundi yun lang. If you remove SIPCOR there, they won't have power at all. So, kaya tinutulungan sila namin this past few months, tinutulungan kung anong kailangan. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay hindi sila pananagutin sa kanilang mga paglabag. Binuksan din ang posibilidad ng refund sa mga apektadong residente kung mapatutunayang sobra ang bayad sa SIPCOR. Ilang beses na kaming humingi ng tugon mula sa SIPCOR pero hanggang ngayon ay wala pa rin daw silang pahayag. Nagsisimula na raw lumikha ang DOE at NEA ng mas mahigpit na patakaran upang regular na inspeksyonin ng mga generation facilities, paikliin ang permit durations at pausayin ang oversight ng National Power Corporation sa mga isla na disconnected sa main grid. Bukod sa Siquijor, bumuo na raw ng interagency team ang DOE,
NEA, Transco, NPC at ERC upang suriin ang kondisyon ng kuryente sa iba pang mga lugar. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nag-viral ang isang kongresista matapos makuhanan ng video habang nanonood ng sabong sa cellphone sa gitna ng sesyon noong Lunes. Pero ang sabi ng mga babatas, hindi siya nag-iisabong nung mga oras na yun. Ang kanyang paliwanag tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Viral ngayon ang videong ito. Kuha tila sa loob ng session hall ng Kamara. May isang lalaking nanonood sa kanyang cellphone. Sa social media post ng pahayagang Daily Tribune, isa raw itong kongresistang nanonood ng isabong habang nagbobotohan umano para sa speakership ng Kamara noong Lunes. Ipinagbabawal ang isabong sa bansa. Ngayong hapon, nagsalita ang viral na kongresista, si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Itinanggi niya nagsasabong siya. Dahil malinis ang konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit saan sabungan. At fake news. Ang kanyang paliwanag, may mga natanggap daw siyang mensahe mula sa kanyang pamangkin na iniimbitahan siyang maging sponsor sa isang derby o sabong. At yun daw ang pinapanood niya nang kunan siya ng video nang di niya alam. Meron lang nag-message sa akin yung pamangkin ko na gustong mag-invite ng traditional na sabong na gusto ako'y lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. Suspetsya niya, baka may gustong manira sa kanya. Para bang pinalalabas nila, wala akong ginagawa, kundi ang haba ng butuhan. May gusto sumabutay sa atin dahil tayo maraming nakakabangga. Ang aking number 1 nilalabanan, mga smuggler. Humingi ng paumanhin si Briones sa Kamara at sa publiko dahil sa kontrobersiya at pinatawad din ang kumuha sa kanya ng naturang video kahit labag-an niya ito sa Data Privacy Act. Kung sino man ang gumawa sa akin noon, sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y nanonood o online sabong, hindi ko alam kung anong iyong motibo. Pero tapos na ito, ako pinaliwanag ko lang yung party ko. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod makakulong ka na. Hininga namin ang pahayagang Daily Tribune pero hindi raw muna sila magkokomento habang hindi pa nakikita ang pahayag ng kongresista. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nakadudurog ng puso kapag naririnig ang kwento ng mga kababayan nating na biktima ng human trafficking. Marami po sa kanila na-recruit ng mga illegal recruiter gamit ang social media. Ito ngayon ang naisbantayan sa kasunduan ng Migrant Workers Department at online platform na TikTok. Nakatutok si JP Soriano. Pebrero nitong taon nang makausap ng GMA Integrated News ang ilang nabiktima ng human trafficking sa Myanmar na nakaranas ng torture sa kamay ng kanilang mga employer sa isang crypto love scam farm. Ang kwento nila sa amin noon, nakita nila sa social media ang alok na trabaho. Idinaan sila sa backdoor mula Zamboanga patungong Sulu at Tawi-Tawi at saka lumabas ng Pilipinas. Hahampasin ka po sa puwet, it's either mag-start siya ng 10 strokes or beat to 20 hanggang maging 30 strokes. Tapos po, yung pangalawa na po, it's yung kukuryentein ka po sa likod. Possible po ang kuryente nila is simula talampakan, paangat po hanggang likod lang po yun. Ang mga ganitong kaso ng illegal recruitment ang nais matigil ng kasunduang nilagdaan ng Department of Migrant Workers at TikTok Philippines. Sa ilalim nito, iti-take down ang mga content o post sa TikTok na nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa na walang overseas employment certificate. Maglalabas din ang DMW at TikTok ng content na magbibigay babala sa mga OFW sa mga modus ng mga illegal recruiter. Pero baka scam. Kinontak ka sa messaging app. Ang ticket mo daw, papuntang Zamboanga. Saka kadadaan sa Sulu, Tawi-Tawi, at Malaysia.
bago makarating sa Thailand. Ito ay tinatawag na backdoor exit route. Maaari ka mabiktima ng illegal recruitment o human trafficking. Ayon sa DMW, libo-libong content na nag-aalok ng illegal jobs abroad ang naipatake down na nila. Nakikipag-coordinate na rin daw sila sa ibang mga ahensya para maparusahan ang mga nasa likod nito. We're working closely with the ICT Cybercrime Group para masugpo itong online illegal recruitment. Ang TikTok may sariling palo rin daw. If you do attempt to scam or defraud TikTok users or even people off the platform, what we do is we ban accounts that have severe violations or repeated violations. Binabantayan din ng DMW ang pang-aabusong nangyayari kahit sa mga lehitimong alok na trabaho. Halimbawa, ang Seasonal Farm Workers Program sa South Korea kung saan pinahihinto na raw ang broker system. Ang isa sa mga pinag-utos ni Pangulo ay eliminate ang mga Korean brokers at mga brokers dyan sa hiring system na yan. Tinataga yung mga OFWs, 3 buwang sweldo, 4 na buwan lang sila dun eh. 3 buwan sweldo, ibibigay dun sa broker na nangutang sa kanila ng pera dito. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hiniling sa Korte Suprema ng mga supporter ng pamilya Duterte na patawan ng indirect contempt ang ilang sumobra umano sa pagbatiko sa desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang petisyon, inireklamo nila si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon, dahil sa pagtawag umano nito sa Korte Suprema na tuta ng mga Duterte. Ang sabi ni Attorney Ferdinand Topacio, bagamat meron tayong freedom of expression, libelous o lubos, na mapanira umano ang sinabi ni Gadon. Sagot dito ni Gadon, estilo lang daw ni Topacio na gumawa ng ingay para mapunta ang atensyon sa kanya. Sa hiwalay namang petisyon, sinabi ng petitioners na sina Attorney Mark Tolentino at Rolex Suplico na malisyoso daw ang sinabi ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya na kinakanlong ng korte si Vice President Duterte. At pinagmukha naman daw ng political analyst na si Richard Heydarian na may utang na loob ang mga maestrado bilang mga appointee ni dating Pangulong Duterte. Sagot ni Heydarian, hindi pa niya nakikita ang petisyon pero buo daw ang kanyang kumpiyansa sa Korte Suprema na hindi nito papansinin ang ganitong kalokohan. Tinawag naman ni Sendanya na lumang strategy ng mga Duterte supporter ang pangtotroll o pambibiktima gamit ang legal harassment. Kung ito raw ang kapalit ng pagpapanagot sa bise, ay hindi siya nagsisisi. The Queen has arrived! Hindi lang pinusuan, kundi nilaro ng fans ang TikTok entry ni Marian Rivera sa isang event sa Singapore para sa Asian celebrities at influencers. Ang biyahe niya at ng iba pang sparkle stars sa iba pang parts of the world, ichichika ni Aubrey Carampel. Serving face card at Gen Z vibes na atake. Ang latest TikTok entry ni Marian Rivera at may 10.4 million views na. Ang wish ng netizens, maging kakulma ni Yan Yan. In her stylish black and gold fit, sabay wink at suot ng sunglasses. Pero ang fit ni Marian while strolling the streets of Singapore, nilaro ng netizens. May tumawag ng katol na kwelang sinagot ni Marian na baka malamok. Sabi naman ng isa, Yan Yan, pakibalik na ang takip ng kaldero. Filipina represent naman si Marian na kabilang sa VIP guests ng isang luxury brand. As always, head turner ang kapuso actress sa high jewelry event in her yellow-green long dress, accentuating her silhouette. Nakasama pa roon ni Marian ang iba pang Asian celebrities and influencers. Ang kanyang post sa IG may over 100,000 likes na. In the same fashion event, may outfit change pa si Marian.
Looking like a goddess naman siya in a pink long dress with flower applique. Agaw pansin din ang kanyang pink jewelry. Biyaheng United Kingdom naman ang real-life couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Bukod sa snap sa harap ng world-famous Big Ben, nanood din sila ng reunion concert ng British rock band na Oasis. Bago mag-London, dumayo din ang dalawa sa Edinburgh, Scotland. Sa caption nga ni Gabby, effortlessly picturesque. Sa Canada naman nag-vacay si sparkle artist Thea Tolentino. Bukod sa pagbisita sa kanyang best friend sa Toronto, dumalo rin siya sa Calgary Stampede. Shinare niya ang chill Canadian trip sa kanyang socials. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Bahagyang tumaas ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba naman ang kay Vice President Sara Duterte. Batay po yan sa survey ng Okta Research. Sa pinakauling tugon ng Masa Survey, 4% ang itinaas sa trust ratings ni Marcos sa 64%, habang tumaas din sa 62% ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo. Samantala, bumaba naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ngayon ay 54% ito, 4 na puntos na mas mababa kumpara sa kanyang 58% rating nitong Abril. 6 na puntos naman ang ibinaba ng mga nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ng bise sa kanyang tungkulin. Buwaba naman ang trust at performance rating ni Senate President Cheese Escudero, habang ang kay House Speaker Martin Romualdez tumaas naman. Isinagawa ang survey noong July 12 hanggang 17 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Mayroon itong plus-minus 3% margin of error. Stars are getting brighter, lalo't this weekend na ang biggest celebrity event na GMA Gala 2025. At kabilang si Jillian Ward sa mga ready na ang magiging red carpet look, habang si Sparkle PBB housemate Dustin Yu effort sa kanyang gala promposal kay Bianca De Vera. Makichika kay Aubrey Carampel. 3 days to go before the biggest celebrity event of the year, ang GMA Gala, na mas pina-espesyal ngayong ipinagdiriwang din ang 75th anniversary ng GMA Network. Ramdam ng excitement. Sa teaser pa lang natampok sa isang giant LED billboard along EDSA. Speaking of excitement, ready na rin ba ang lahat for a Just Be a moment sa GMA Gala? It's a date na kasi para kina PBB celebrity collab duo Dustin Yu at Bianca De Vera. Matapos ang kilig proposal ni Dustin na dinaan niya sa isang romantic candlelight dinner na may invitation at may lighted letters pa spelled as Gala. Siyempre, it's a sweet yes for Bianca. Ang BFF ni Dustin na si pambansang Ginoo David Licauco napanood daw ang proposal. Siya ba, may date na? Gusto kong gayahin talaga yung proposal na ginawa ni Dustin. Gusto lang. Gusto lang. Kanino? Gusto lang Parang ano eh, nung nakita ko yung ginawa niya, parang this giving, anong tawag dun? Prom. Very high school. Dahil dateless daw siya sa gala, siya nangaraw ngayon ang binansagang pambansang third wheel. Supportive naman daw siya sa Dusby. I'm really happy for Dustin. Parang talagang nakita ko na they like each other. Extra special din para kay Jillian Ward ang GMA Gala. Handa na nga raw ang isusuot niyang gown na classic and timeless dahil this year ay nagse-celebrate din siya ng kanyang 15th year sa showbiz. Gusto ko na kapag ipapa-frame ko yung picture ko in 10 to 20 years makikita ko na parang, pwede ko parang suotin yung gown na yan. Ang siniship naman kay Jillian na si Rahil Birria, tapos na rin sa kanyang gala preps at nakapag-fit na ng kanyang suit. Pero more than his outfit, mas excited daw siya sa reunion nila ng mga kapwa Riles boys. Siyempre, I can't wait dun sa mga taga-MBR din na kasama ko, sila Miguel. Sana magkita-kita ulit kami doon. And si Jillian, magkikita kami doon. Di siyempre, papahuli si Asia's multimedia star Alden Richards na excited na rin to celebrate the network's important milestone with other Kapuso stars. Yun, ready na yung natin, yung suit natin for that. This is
one for the books and medyo inaabangan na talaga. And talagang most of it yung bonding talaga with my co-actors in GMA. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.